Miguel, Gabriel, Andrea, Sofia. Huminto na kayo sa pagtakbo. Maliligo na tayo. Napaikot ang mata ni Bella habang hinahabol ang apat na maliliit na anino sa loob ng maliit nilang apartment. Ang hapon ay punong-puno ng tawanan ng kanyang mga anak, at sa kabila ng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho bilang isang part-time online English tutor at paggawa ng laundry, isang ngiti pa rin ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mga boses ng kanyang mga anak, si Miguel na mapagmahal at seryoso, si Gabriel na mapaglaro at makulit, si Andrea na mahinhin at matalino, at si Sofia na pinakabata at puno ng enerhiya, ang tanging musika sa kanyang buhay. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, ang kanyang dahilan para magpatuloy. Mama! Isa pa! Gusto pa naming maglaro, sigaw ni Gabriel habang nagtatago sa likod ng kurtina, nakikipagsabayan sa pusa. Tama na, Gabriel. Mainit na ang tubig. Saka, kailangan nating mag-ipon ng lakas. May pasok pa kayo bukas, malambing niyang sabi. Mahigpit niyang niyakap ang bawat isa sa kanila, amoy sabon at pawis, bago sila inakay papuntang banyo. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa bintana ay nagbigay ng gintong kulay sa kanilang mga buhok, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Belle ang isang bahagyang kapayapaan. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang santuwaryo, malayo sa mga alaala na pilit niyang nililibing. Pagkatapos ng ritual ng paliligo at hapunan, na ang ulam ay simpleng gulay at isda, inihiga ni Belle ang apat sa iisang kama. Kinantahan niya sila ng mga lumang oyay, ang kanyang tinig ay malambing at pagod. Naramdaman niya ang maliliit na braso na yumakap sa kanya, ang amoy ng gatas at pulbos, at ang init ng kanilang katawan na dumadampi sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay isang himala, isang patunay ng kanyang pagiging ina, at isang sikreto na pilit niyang tinatago sa mundo. Mama, bulong ni Miguel, ang pinakamatanda, habang hinihimas ang kanyang buhok. Bakit po hindi kami katulad ng ibang mga bata na may papa? Para siyang sinaksak sa tanong na iyon. Napaawang ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Hindi pa niya napaghandaan ang sandaling ito. Napatingin siya sa kanyang ina, si Aling Nena, na tahimik na naglilinis ng mga plato sa kusina, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila. Alam niya ang sakit na dulot ng tanong na iyon sa kanyang ina. May papa kayo, anak, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay halos pabulong. Nasa malayo siya. Pero mahal na mahal niya kayo. At ako, mahal na mahal ko kayo, higit pa sa lahat. Niyakap niya silang mahigpit, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang kasinungalingan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit ang kirot sa puso niya ay mas matindi. Kinabukasan, habang naglalabas si Belle at nagbabantay si Aling Nena sa mga bata, napansin niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Belle, naiintindihan kong mahirap ang buhay natin, pero huwag kang masyadong magpakapagod. Sumasama ang loob ko pag nakikita kitang ganyan. Wala po iyon, makailangan kong kumayod para sa mga bata. Sagot ni Belle, habang kinukuskos ang isang mansa sa kumot. Pero may kausap po ako kanina. May naghahanap daw po ng private tutor para sa isang bata sa Makati. Malaki raw ang bayad. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Makati? Hindi ba delikado doon, anak? Baka makasalubong mo sila. Ang pangamba ay kitang-kita sa boses niya. Napakagatlabi si Belle. Alam ko po, pero malaking tulong po ito sa pamilya. Kaya kong mag-ingat. Hindi naman siguro nila ako makikilala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang Makati ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang bangungot, ang lugar kung saan nakatira ang pamilyang Alcantara. Ngunit ang pangangailangan ang nagtulak sa kanya. Hindi siya pwedeng mamili. Nang sumapit ang hapon, suot ang pinakasimple ngunit disenteng damit, sumakay si Belle ng bus patungong Makati. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada, ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Pilit niyang pinatigas ang kanyang puso at isip. Ngayon, isa siyang ina, at kailangan niyang maging matatag para sa kanyang apat na anghel. Dumating siya sa tapat ng isang malaking gate. Ang mansyon ay mas malaki at mas marangya kaysa sa naaalala niya. Ang mga halaman ay luntian at ang pintuan ay gawa sa mamahaling kahoy. Nakausap niya ang tagapamahala at agad siyang inakay papasok. Ang lamig ng aircon ay tumama sa kanya, kasabay ng bigat ng nakaraan.
Ito po si Ethan, ang pamangkin ng Sir Marco ninyo, sabi ng yaya, habang tinuturo ang isang batang lalaki na nakaupo sa sala, naglalaro ng video game. Nagulat si Belle. Marco. Marco Alcantara? Hindi niya inaasahan na sa bahay mismo ng angka ng Alcantara siya magtuturo. Ang mundo ay tila maliit na bilog. Napilitan siyang umiti kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Ethan na may mga mata na bilog at kulay tsokolate. Naramdaman niya ang isang matinding kaba na nagpatindig sa kanyang balahibo. Sa oras ng kanilang pagtuturo, naging komportable si Belle kay Ethan. Ang bata ay matalino at masayahin at madali niya itong natuturuan. Ngunit habang nagtuturo siya, hindi niya maiwasang mapansin ang matalas na pamilyar na hugis ng mukha ni Ethan, ang arko ng kanyang kilay, ang kurba ng kanyang ngiti. Hindi niya maikakaila. Ang bata ay kamukhang-kamukha ni Marco Alcantara. Ang kanyang tiyan ay kumulo. Kinagabihan, bago umalis, kinuha ni Belle ang kanyang bag habang naglalakad siya papalabas, may bumagsak mula sa kanyang bag hindi niya namalayan. Ito ang kanyang cellphone na may wallpaper na larawan ng kanyang 4 na anak. Sofia, nakita mo na ba ang bagong tutor ni Ethan? Tanong ni Marco habang naglalakad papunta sa study room ng pamangkin. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit may kakaibang kuryosidad sa likod nito na hindi niya maipaliwanag. Siya, si Marco McCoy Alcantara, ay kilala sa kanyang pagiging seryoso at nakatuon lamang sa negosyo. Bihira siyang magtanong tungkol sa mga maliliit na detalye ng buhay ng kanyang pamilya, lalo na kung hindi ito direktang konektado sa kanilang kumpanya. Ngunit ang bagong tutor ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Si Belle. Kuya, magaling siya, sagot ni Sofia mula sa sala, abala sa kanyang tablet. Mabait, pasensyosa at mukhang matalino. Tahimik lang. Bakit mo natanong? Wala naman, kaswal niyang tugon, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay na. Kaninang umaga, habang papunta sa kanyang opisina sa itaas, nagkataon siyang dumaan sa study room. Nakita niya ang babaeng nagtuturo kay Ethan, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. May kakaiba sa kanyang tindig, sa kanyang galaw, na tila nagbalik ng mga pira-pirasong alaala. Hindi niya matukoy kung ano. Isang malabo, halos nakalimutang sensasyon na parang matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang malay. Nasa opisina si Marco, nakaupo sa kanyang malaking upuan, ang mga dokumento sa kanyang desk ay nakakalat. Ngunit hindi siya makapag-concentrate. Ang larawan ng babae, si Belle, ay pilit na bumabalik sa kanyang isip. Sino siya? Saan niya ito nakita? O baka naman sadyang nagkakamali lang siya. Masyado na siyang abala para bigyang pansin ang mga walang kwentang bagay. Ang kanyang cellphone ay nagring. Si Don Ricardo, isa sa kanyang mga kasosyo. Nakipag-usap siya tungkol sa paparating na proyekto, ang kanyang boses ay matatag at may otoridad. Ngunit sa likod ng kanyang mga profesional na sagot, may maliit na bahagi ng kanyang utak ang patuloy na naghahanap ng kasagutan. Kinabukasan, habang nagkakape sa kusina, narinig niya ang boses ni Belle mula sa hardin, kausap si Ethan. Kailangan nating alagaan ang kalikasan, Ethan. Katulad ng pag-aalaga natin sa ating pamilya. May isang lambing sa boses nito na tumama sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Nilapitan niya ang bintana, nagkunwari na tumitingin sa hardin. Nakita niya si Belle na nakaupo sa isang bangko, kasama si Ethan, itinuturo ang iba't ibang uri ng halaman. May natural na kagaanan si Belle sa pagtuturo, at kitang-kita niya ang kagustuhan ni Ethan na matuto. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang phone ni Belle na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang wallpaper, 4 na bata, halos magkakamukha, magkakasunod ang edad, nakangiti. Kumalabog ang dibdib ni Marco. 4 na bata. Walang asawa si Belle, ayon sa impormasyon na nakuha ni Sofia. Sino ang mga batang iyon? At bakit may kakaiba sa pakiramdam niya habang tinitingnan ang isa sa mga batang lalaki sa litrato? Ang mga mata ng bata ay tila may pamilyar na kislap. Hindi niya lang matukoy. Sir Marco, okay lang po kayo? Tanong ng katulong, si Manang Sonia, na naglalagay ng prutas sa lamesa. Manang. Nag-iisip lang, sagot niya, mabilis na inalis ang tingin sa bintana. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Belle na nag-uusap sa telepono sa labas ng study room.
Tila ayaw nitong marinig ng sinuman. Bahagya siyang huminto, pinakikinggan ang kanyang pag-uusap. Ma, kailangan ko po talagang mag-ingat dito. Parang may kakaiba akong nararamdaman kay Sir Marco. Baka lang guni-guni ko. Pero kailangan nating panatilihing sikreto ang lahat. Para sa mga bata. Ang sikreto na iyon ay tumama kay Marco. Ano ang sikreto? At bakit parang nakikita niya ang takot sa boses ni Belle? Ang mga pira-pirasong alaala ay mas lumilinaw na ngayon. Ang isang gabi ng kalasingan, ang isang babaeng mahinhin, ang isang pagkakamali na pilit niyang binura sa kanyang isip. Pero ngayon, bakit parang hindi siya mapakali? Bumalik si Marco sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-type siya ng pangalan, Isabel Reyes. Walang lumabas na relevanteng impormasyon. Sumubok siya ng ibang paraan. Nag-type siya ng mga batang Alingdena at dati-dechang Katulong Alcantara. Unti-unti, may lumabas na ilang lumang balita tungkol sa isang dating kasambahay na biglang umalis ng walang paalam. Walang koneksyon sa kanya o sa kanilang pamilya. Pero ang larawan ng kanyang mga anak sa phone ni Belle. Hindi niya makalimutan ang mga mata ng isa sa mga batang lalaki. Tila may humihila sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghanap ng isang contact. I need you to do something for me, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang Isabel Reyes. At ang mga bata sa litrato. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang inihahanda ang mga gamit niya para sa susunod na araw ng pagtuturo kay Ethan. Ang tanong ni Marco, sino ang ama ng mga batang iyan, Belle, ay tila patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niya nagawang maglakad palayo sa ospital ng gabing iyon nang hindi nahimatay. Ang pagkabigla at takot ay bumalot sa kanya, at sa loob ng kanyang maliit na apartment, napayakap na lang siya ng mahigpit sa kanyang mga anak, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong dumarating sa kanilang buhay. Ma, anong gagawin ko? Bulong ni Belle kay Alingdena, na pinapakalma siya. Alam na niya. O kaya, malapit na niyang malaman. Mag-ingat ka, anak, sagot ni Alingdena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ko na nga ba, delikado ang pagbalik mo sa kanilang mundo. Baka dapat ka nang mag-resign. Ngunit paano siya mag-resign? Kailangan niya ang trabahong iyon. Kailangan niya ang bawat sentimo para sa kanyang mga anak. Ang pangamba ay kumapit sa kanya, isang malamig na kamay na pilit siyang sinasakal. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Alcantara, bawat sulok ay tila may mata na nakatingin sa kanya. Bawat yapak ni Marco sa pasilyo ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Pilit niyang iniiwasan ang kanyang tingin, nagkunwari na abala sa mga libro ni Ethan. Ngunit ang presensya ni Marco ay napakalakas, tila isang anino na sumusunod sa kanya. Kumusta ang aralin niyo, Belle? Tanong ni Marco, biglang sumulpot sa pintuan ng study room. Hindi ito tanong ng isang nagmamalasakit na tiyuhin, kundi ng isang taong may gustong malaman. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang bawat galaw niya. Mabuti naman po, Sir Marco, sagot ni Belle, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Matalino po si Ethan. Mabuti kung gayon, sabi niya, at pagkatapos ay lumapit sa desk. Pero may iba pa akong gustong malaman. Umupo siya sa upuan sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya. Alam kong may anak ka. Nakita ko ang litrato sa telepono mo. Magandang mga bata. Napakagatlabi si Belle. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Oo po. 4 po sila. Sino ang ama nila? Diretso niyang tanong, walang bahid ng pag-iwas. Wala na siya, mabilis na sagot ni Belle, sinubukan na itago ang sakit sa kanyang boses. Iniwan po niya kami. Bata pa lang po sila, iniwan na niya kami. Kaya ako po ang bumubuhay sa kanila. Ito ang kasinungalingan na pilit niyang pinaninindigan, ang kanyang pananggalang laban sa katotohanan. Tumaas ang isang kilay ni Marco. Ganoon ba? Kung gayon, talagang isang responsibilidad ang magpalaki ng 4 na bata ng mag-isa. Lalo na't napakabata pa nila. May bahid ng pagdududa sa kanyang tinig na nagpatayo ng balahibo ni Belle. Hindi siya naniniwala. Alam niya iyon. Nakatayo si Belle, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Kaya ko po, Sir Marco.
Para sa kanila, kaya ko po ang lahat. May matinding pagdedesisyon sa kanyang tinig. Sa sumunod na mga araw, tila laging naroon si Marco. Nagkunwari siyang bumibisita kay Ethan, nagkunwari siyang may kailangang kunin sa study room. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod kay Belle, at paminsan-minsan, maririnig niya ang mga tanong niya sa yaya o sa mga katulong tungkol sa bagong tutor. Ang bawat sulyap, bawat tanong, ay tila isang balang tumatama sa kanyang baluti. Isang hapon, habang nagtuturo si Belle, nakarinig siya ng pag-iyak ng isang bata mula sa kanyang telepono. Agad niya itong kinuha. Si Aling Nena ang tumatawag. Belle, si Gabriel. Nilalagnat. Kailangan nating dalhin sa ospital, panik na sabi ni Aling Nena. Agad na namutla si Belle. Pupunta na po ako, ma. Pakialagaan po muna sila. Darating na po ako. Nagmamadali siyang lumabas ng study room, halos matumba. Nakita siya ni Marco na naglalakad sa pasilyo, ang kanyang mukha ay balisa. Belle? Anong nangyari? Tanong ni Marco, nahinto ang kanyang paglalakad. Si Gabriel po, halos hindi niya masabi. Nilalagnat po. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. Ang takot para sa kanyang anak ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Marco. Nang hindi nagdalawang isip, kinuha ni Marco ang susi ng kotse. Sumama ka sa akin. Ihahatid kita. Wala nang nagawa si Belle kundi sumunod. Sa loob ng kotse ni Marco, ang tensyon ay namuo. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. Pakiramdam niya, bawat segundo ay pinagmamasdan siya ni Marco, sinusuri ang kanyang bawat emosyon. Nang makarating sila sa ospital, halos tumakbo si Belle papasok, naiwan si Marco na nakatingin sa kanyang likod. Nang makita niya si Gabriel, mahina ang kanyang katawan at matamlay, napaluha si Belle. Niyakap niya ang kanyang anak, pilit pinapawi ang sakit na nararamdaman nito. Ilang saglit pa, nakita niya si Marco na lumapit, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Lumapit siya sa kanila at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay tumagal sa mga mata ng bata, na halos kapareho ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na kislap. Isang pamilyar na hugis. Sino ang ama ng mga batang iyan, Belle? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa dati. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag na may kasamang pagdududa at isang nakatagong katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Gabriel. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang buhok. Ang tanong ni Marco ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakatitig siya kay Marco na ang mga mata ay nakatutok kay Gabriel na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Belle. Ang pagkakapareho ay nakakapanindig balahibo. Sino ang ama ng mga batang iyan, Belle? Ulit ni Marco, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagdududa. Naramdaman ni Belle ang lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Para sa kanyang mga anak, kailangan niyang maging matatag. Wala na siya, Sir Marco, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay matigas, pilit na pinipigilan ang panginginig. Iniwan niya kami. Bata pa lang po sila, iniwan na niya kami. Hindi na siya nagpakita. Kaya ako po ang bumubuhay sa kanila. Mag-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, isang galit na pilit niyang pinapalabas para takpan ang kanyang takot. Gusto niyang maniwala si Marco na siya ay isang inabandunang ina, isang biktima, hindi ang babaeng nagtatago ng isang malaking sikreto. Tiningnan siya ni Marco ng matagal, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Hindi niya nakita ang pagtanggap sa mga mata nito. Nakita niya ang pagdududa, ang pagkalito, at ang isang bahid ng sakit. Ganoon ba? Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong. Isang lalaking umalis at iniwan ang 4 na bata. Hindi ko maintindihan. Paano niya nagawa iyon? Hindi ko po alam, Sir Marco, sagot ni Belle, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pero hindi na po mahalaga iyon. Ang mahalaga po, buhay kami. At kaya ko silang buhayin nang wala siya. Tumayo si Marco. Umuwi na kayo, Belle. Ako na ang bahala sa bayarin sa ospital. Magpahinga ka.
At mag-ingat ka. Naglakad siya palayo, iniwan si Belle na nakaupo, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang hindi siya naniwala. Alam niyang nagsimula na ang paghahanap niya sa katotohanan. Pag-alis ni Belle at Aling Nena, bumalik si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga mata ni Gabriel. Ang mga mata ng bata ay tila sumisigaw ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. Ang kwento ni Belle ay hindi kapanipaniwala. Isang lalaking iiwan ang 4 na anak. Hindi niya matanggap. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang report na nakuha niya tungkol sa nakaraan ni Belle ay nasa kanyang screen. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang petsa ng pag-alis ni Aling Nena sa mansyon ng Alcantara. Ang petsa ng paglipat ni Belle sa Pampanga. Ang petsa ng kapanganakan ng mga bata. Ang lahat ay tila konektado. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ito nagkataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang bawat detalye. Ang bawat pangyayari. Mula sa araw na umalis si Aling Nena sa mansyon, hanggang sa araw na ipinanganak ang mga bata. Lahat. Sa kabilang banda, si Belle, pagdating sa bahay, ay agad na niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil. Ma, alam na niya. O malapit na. Natatakot ako, mapaano na ang mga bata. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Aling Nena, habang hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako. Lalaban tayo. Para sa mga bata. Ngunit ang takot ay kumapit pa rin kay Belle. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang araw na nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Ang pagkabigla. Ang takot. Ang pag-iisa. Ang araw na sinubukan niyang sabihin kay Marco, ngunit hindi siya pinakinggan. Ang kanyang pagiging lasing. Ang kanyang pagiging walang pakialam. Ang kanyang pagtatakwil. Ang mga salita ng kanyang ina na kailangan nilang lumayo. Ang kahihiyan. Ang pagtatago. Ang bawat gabing nag-iisa siyang umiiyak habang pinapatahan ang kanyang mga anak. Ang bawat hirap na dinanas niya ng mag-isa. Ang pagtataksil ng kanyang dating kasintahan na nangako ng pagmamahal, ngunit iniwan din siya ng walang awa. Ang lahat ng sakit na iyon ay bumalik mas matindi kaysa dati. Ang kanyang puso ay puno ng pait. Hindi niya kayang magtiwala. Hindi niya kayang magpatawad. Lalo na kay Marco, ang lalaking nagdulot ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang nagtuturo si Belle kay Ethan, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa mansyon. Walang Marco. Walang Doña Elena. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi nawala. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang apartment, habang inihahanda niya ang hapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Isabel Reyes, tanong ng isang boses sa kabilang linya. Mayroon po kaming impormasyon na kailangan ninyong malaman. Tungkol sa inyong nakaraan. At sa pamilya Alcantara. Biglang bumagsak ang telepono sa kamay ni Belle. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Napakasakit ng ulo ni Marco. Hindi siya halos nakatulog matapos niyang basahin ang report. Ang mga salitang Isabel Reyes, Aling Nena, nagtrabaho sa Hacienda Alcantara noong petsa, at bigla ang umalis, ay tila martilyong humahampas sa kanyang isip. Ang huling linya ang pinakanakakagulo, pagkatapos ng ilang buwan, lumabas ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Marco, pilit na inaalala ang mga gabi ng kalasingan, ang mga party na walang katapusan. Umupo siya sa sahig ng kanyang opisina, dinukot ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng desk. Ito ang kanyang treasure box noong kabataan niya, puno ng mga lumang litrato, lumang tiket ng concert, at mga sulat. Habang isa-isa niyang dinudukot ang mga laman, bumalik ang mga alaala. Naroon ang litrato niya at ng kanyang barkada, nakangiti, walang pakialam sa mundo. Naroon din ang isang blurred na litrato ng isang party sa pool, at sa gilid, isang babae na halos hindi niya makilala. Pero ang kanyang mga mata ay nanliit. Ito si Belle. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang dibdib. Nagsimulang maglinaw ang lahat.
Ang pagdududa, ang pagkalito, ang kakaibang pakiramdam na laging bumabalot sa kanya tuwing nakikita niya si Belle o ang mga bata. Ito na nga. Siya. Ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga mukha ni na Miguel, Gabriel, Andrea, at Sofia ay lumulutang sa kanyang isip, kasama ang pamilyar na kislap sa mata ng batang lalaki na nakita niya sa ospital. Ito ang kislap na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Nagbago ang lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho at nabuo muli sa isang iglap. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Gaano karaming taon ang nasayang? Gaano karaming sakit ang dinanas ni Belle ng mag-isa? Kinabukasan, imbes na pumunta sa opisina, nagmaneho si Marco papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan, ang dating bahay ni Aling Nena sa Pampanga. Ayon sa report, doon muna sila nanirahan pagkatapos nilang umalis sa mansyon. Nag-iisang bahay na halos gumuho na, bakas ang matinding kahirapan. Ang tanawin ay nagpapakita ng kaibahan sa kanyang marangyang buhay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong lumala. Marco. Narinig niya ang kanyang pangalan. Si Aling Nena. Nakita niya ito sa kalayuan, nagdidilig ng halaman sa isang maliit na bakuran. Siya pala ang kapitbahay. Lumapit si Marco dahan-dahan. Magandang umaga po, Aling Nena, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakunot ang noo ni Aling Nena, at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makilala siya. Iho, anong ginagawa mo dito? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot at pag-aalala. Alam ko na po, diretso niyang sabi, hindi na nagpaligoy-ligoy. Ang tungkol kay Belle. At sa mga bata. Mga anak ko po sila, hindi po ba? Napabuntong hininga si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Bakit ngayon pa, iho? Matagal na ang panahong lumipas. Ang dami ng pinagdaanan ng anak ko. Alam ko po, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At nagpapasalamat po ako na inalagaan niyo sila. Pero kailangan ko po ng katotohanan, Aling Nena. Gusto kong panagutan ang lahat. Umiling si Aling Nena. Hindi mo naiintindihan, Marco. Hindi lang ikaw ang may kinalaman dito. May mga bagay na mas malalim pa sa iniisip mo. Ang kanyang mga mata ay lumuha, at ang kanyang tingin ay lumayo, tila may malalim na lihim na pilit itinatago. Ang anak ko sobra siyang nasaktan. Hindi lang dahil sa'yo. Ilang sandali silang natahimik. Ramdam ni Marco ang bigat ng bawat salita. Nagpaalam siya kay Aling Nena, ang kanyang puso ay mabigat. Ang pagbisita na iyon ay nagbigay ng higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Sino pa ang may alam? Ano pa ang ibang sikreto? Pagbalik sa Maynila, imbes na umuwi, nagmaneho si Marco papunta sa isang parke malapit sa apartment ni Belle. Mula sa kanyang kotse, nakita niya si Belle na naglalakad papunta sa playground, kasama ang 4 na bata. Ang kanyang puso ay kumalabog nang makita ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman na ngayon niya lang nakilala. Si Miguel, ang pinakamalaki, ay tinutulungan si Gabriel na umakyat sa swing. Si Andrea ay tahimik na nagbabasa sa ilalim ng puno, habang si Sofia, ang pinakabata, ay tumatakbo at tumatawa, hinahabol ang isang paru-paro. Si Belle ay nakaupo sa bench, nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Nakita niya ang pagod sa mga balikat ni Belle, ngunit nakita rin niya ang kakaibang lakas na taglay nito. Habang pinagmamasdan niya sila, nagsimulang umusbong ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi lang pagsisisi, kundi isang malalim at matamis na pagmamahal. Ito ang pamilya niya. Ito ang kanyang dugo. Hinawakan ni Marco ang brown envelope. Ang pangalan ng laboratorio ay malinaw na nakasulat sa itaas, at sa loob, alam niyang naroon ang kumpirmasyon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang matinding pag-asa at takot. Takot na baka hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na bigla niyang naramdaman para sa mga batang hindi niya kilala hanggang kamakailan. Binuksan niya ang envelope, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Inilabas niya ang papel. Sa gitna, nakasulat ang malalaking letra, positive. Fatherhood probability, 99.9%. Bumagsak ang kanyang balikat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya,
kasabay ng mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagsisisi at ng isang bagong pag-asa. Siya nga. Siya ang ama. Ang kanyang mga anak. Ang apat na maliliit na anghel na tinuturing niyang hindi niya kilala ay kanyang dugo at laman. Belle, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Ang kanyang unang hakbang ay hanapin si Belle. Nagmaneho siya agad papunta sa mansyon, diretso sa study room kung saan karaniwan siyang nagtuturo. Nakita niya si Belle na nakatayo, abala sa pag-aayos ng mga libro. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, at sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang lahat ng hirap at pasakit na pinagdaanan nito ng mag-isa. Belle, tawag niya, ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng damdamin na bihirang marinig. Napalingon si Belle at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Marco. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Sir Marco, may kailangan po kayo? Lumapit si Marco, dahan-dahan, ang papel ng AV test ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi ako dito para sa trabaho, Belle. Nandito ako para sa katotohanan. Ibinaba niya ang papel sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ito ni Belle, at nang makita niya ang mga salitang nakasulat doon, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Namutla siya, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Saan mo nakuha yan? Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Sa dugo mo. Sa dugo ng mga anak natin, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad. Alam ko na, Belle. Ang lahat. Patawarin mo ako. Lumapit siya, pilit na hawakan ang kamay ni Belle, ngunit mabilis itong inilayo ng dalaga. Patawarin? Sa tingin mo ba madali lang ang salitang yan? Sa tingin mo ba, ang paghingi ng tawad ay makakapawi ng lahat ng paghihirap na dinanas ko? Ang bawat gabing nag-iisa akong umiiyak habang pinapatahan ang mga anak ko. Ang bawat oras na nagtatrabaho ako para lang may maipakain sa kanila. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng galit at sakit. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Alam ko. Alam kong hindi sapat ang salita, sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Pero gusto kong panagutan ang lahat, Belle. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong bumawi sa'yo. Sa ating lahat. Ngunit umiling si Belle. Huwag mo akong kaawaan, Marco. Hindi ko kailangan ang awa mo. Masaya kami nang wala ka. Kaya na namin ang sarili namin. Ang kanyang mga salita ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng matinding sakit. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumapit si Marco sa kanyang mga anak. Sa bawat pagbisita niya sa mansyon, may dala siyang maliit na regalo para kay Ethan, ngunit palihim din siyang nagdadala ng mga laruan at matatamis para sa kanyang mga anak. Hindi niya ito direktang ibinibigay. Madalas, iniiwan niya lang ito sa bag ni Belle o sa lugar kung saan niya alam na makikita ng mga bata. Isang hapon, nakita ni Belle si Marco sa hardin, kausap si Ethan. Maya-maya, lumabas ang kanyang mga anak mula sa apartment, kasama si Aling Nena, para maglaro sa parke. Sinundan ni Marco ang mga ito. Hindi nagtagal, nakita ni Belle na nakikipaglaro na si Marco kina Miguel at Gabriel sa swing. Tinaas niya si Sofia sa kanyang balikat at tumakbo sa playground, habang si Andrea naman ay tinutulungan niyang magbasa ng libro sa ilalim ng puno. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas malakas kaysa dati. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam. Ang mga tawa ng kanyang mga anak, na ngayon ay may kasamang tawa ni Marco, ay tila musika sa kanyang pandinig. Nakita niya ang isang ngiti sa mukha ni Marco, isang ngiti na hindi niya kailanman nakita noong una silang nagkakilala. Ito ay ngiti ng isang tunay na ama. Ngunit bago pa niya lubusang maunawaan ang emosyong iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng playground. Bumaba mula dito ang isang babae na may matikas na tindig at matalim na tingin. Si Doña Elena Alcantara, ang ina ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Marco na nakikipaglaro sa apat na bata at Belle na nakatayo sa di kalayuan. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napasimangot si Belle nang makita ang itim na sasakyan at ang babaeng bumaba mula rito. Si Doña Elena Alcantara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas at isang malamig na takot ang dumaloy sa kanyang buong katawan.
Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Matagal na niyang pilit kinakalimutan ang babaeng ito, ang babaeng may responsibilidad sa kung bakit siya nagtago sa loob ng maraming taon. Belle, malamig na bati ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nanliliit habang tinitingnan si Marco na kasama ang mga bata. Maaari ba tayong mag-usap sa loob? Kailangan nating magkausap ng pribado. Walang nagawa si Belle kundi sumunod. Sa loob ng mansyon, sa isang malaking sala na puno ng mga mamahaling antigong kasangkapan, pakiramdam niya ay isa siyang hamak na insektong napasok sa isang marangyang bitag. Umupo si Doña Elena sa isang eleganteng sopa, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Diretsuhin na natin ito, Belle, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay tila yelo. Alam kong may anak ka. At alam ko rin kung sino ang ama nila. At mas alam ko kung ano ang mangyayari kung malaman ito ng publiko. Napakagatlabi si Belle. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko po naiintindihan ang ibig niyong sabihin, Ma'am. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang depensa, kahit alam niyang walang saysay. Huwag kang magkunwari, sagot ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nanlisik. Alam ko ang nangyari. At hindi ako papayag na sirain mo ang pangalan ng pamilya namin. Narito ang isang tseke. Inilabas ni Doña Elena ang isang tseke at inilapag sa salamin na mesa sa pagitan nila. Ang halaga ay napakalaki, sapat para bumili ng bahay, sapat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kumuha ka ng perang ito, lumayo ka. Kalimutan mo si Marco at ang mga Alcantara. Ito ang kabayaran para sa pagtahimik mo. Tinitigan ni Belle ang tseke. Ang kanyang galit ay nag-init. Hindi ko kailangan ang pera niyo, Ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit mailakas. Ang mga anak ko ay hindi binebenta. At ang kaligayahan nila ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elena, tumayo mula sa upuan, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi mo ba naiintindihan? Sisirain mo ang lahat. Ang kinabukasan ng aking anak. Ang pangalan ng Alcantara. Dahil sa iyo, dahil sa pagkakamali na iyon, lahat kami madadamay. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco. Narinig niya ang boses ng kanyang ina, at agad siyang nag-alala. Nakita niya ang namumutlang mukha ni Belle at ang galit sa mukha ng kanyang ina. Ma, anong nangyayari dito? Kaawaan mo ang sarili mo, Marco, sabi ni Doña Elena, walang pakialam sa pagdating niya. Nakikipag-usap lang ako sa babaeng ito na pilit sumisira sa iyong kinabukasan. Pagkatapos ay binalingan niya si Belle. Kung hindi ka lalayo, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Lahat. Ipinapaalam ko na sayo, ako ang nag-alis sa nanay mo sa trabaho. Ako ang nagtakip sa lahat ng nangyari. Ayokong madungisan ang pangalan namin dahil sa isang i. Tiningnan niya si Belle mula ulo hanggang paa, na tila isang dumi. Sa isang katulad mo. Parang nilubog sa malamig na tubig si Belle. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang sampal sa kanyang mukha. Kaya pala biglang nawala ng trabaho si Aling Nena. Kaya pala sila napilitang umalis at itago ang kanilang sarili. Hindi lang si Marco ang may kasalanan. Pati ang kanyang ina. Ang galit at sakit ay bumalik ng mas matindi. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at galit sa kanyang puso. Ma! Ano ang sinasabi mo? Sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkabigla at galit. Hinarap niya ang kanyang ina. Ikaw ang may gawa nito. Ginawa ko lang ang tama, Marco, depensa ni Doña Elena. Para sa iyo. Para sa pamilya natin. Hindi mo pwedeng ibaba ang sarili mo sa isang ganoong klase ng tao. Hindi mo naiintindihan, Ma. Sumigaw si Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi mo kinuha ang trabaho niya. Kinuha mo ang karapatan ko na malaman ang katotohanan. Kinuha mo ang pamilya ko. At kinuha mo ang dignidad ni Belle. Napatingin si Belle kay Marco. Ang pagtatanggol niya ay hindi niya inaasahan. Bahagya siyang naramdaman ng isang kakaibang pakiramdam, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Hindi ko ito papayagan, Marco, malamig na sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa kanyang anak. Kung pipiliin mong panindigan ang babaeng ito at ang mga anak niya, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat.
Ang posisyon mo sa kumpanya. Ang mana mo. Lahat. Ito ang pamilya mo, Marco. Pumili ka. Ang huling salita ni Doña Elena ay tila nagpabagsak sa mundo ni Marco. Ang ultimatum. Ang pagitan ng kanyang pamilya at ng pamilya na hindi pa niya lubusang nakikilala. Tinitigan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay tumingin siya kay Belle, na nakatayo, nanginginig at puno ng takot. Ang ultimatum ni Doña Elena ay tila isang malaking pader na humaharang sa harapan ni Marco. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isip, pumili ka. Paano siya pipili? Sa isang banda, ang kanyang ina, ang pamilya na kanyang kinagisnan, ang pangalan na kanyang dinadala. Sa kabilang banda, si Belle, ang kanyang mga anak, ang pamilya na ngayon lang niya natuklasan, ang katotohanan ang nagpabago sa kanyang mundo. Hindi ko sila iiwan, mariing sabi ni Marco kay Doña Elena kinabukasan, sa kanilang pribadong tanghalian sa isang mamahaling restaurant. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan, kahit na ang kanyang puso ay mabigat. Sila ang pamilya ko. At pananagutan ko sila. Kung ganoon, malamig na tugon ni Doña Elena, huwag kang magulat kung ano ang mangyayari. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Tumayo siya at umalis, iniwan si Marco na mag-isa sa gitna ng marangyang restaurant, ang kanyang pagkain ay hindi pa nagagalaw. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay kumapit kay Marco, ngunit kasabay nito ay isang matinding determinasyon. Kailangan niyang patunayan sa lahat, lalo na kay Belle, na seryoso siya. Kailangan niyang patunayan na siya ay nagbago. Sinimulan ni Marco ang kanyang plano. Sa sumunod na linggo, madalas niyang bisitahin si Belle at ang mga bata. Hindi na siya nagtatago. Dinala niya sila sa parke, sa mall, sa mga lugar na madalas puntahan ng mga pamilya. Pilit niyang ipinapakita sa kanila ang isang kinormal na buhay, isang buhay na may ama. Papa, tingnan mo, sigaw ni Sofia, habang tumatakbo papunta sa kanya, maihawak na cotton candy. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang kanyang puso ay bumubulwak sa tuwa. Ang tawag na hipapa ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit hindi ito naging madali. Sa bawat paglabas nila, may mga matang nakatingin. May mga bulungan. May mga flash ng kamera. Alam niyang gawa ito ng kanyang ina. Nagsimulang lumabas ang mga balita sa social media at sa mga tabloid tungkol sa mystery woman ni Marco Alcantara at ang apat na anak nito. Ang mga komento ay halo-halo, may mga nagtataka, may mga nanghuhusga, at mayroon ding ilan na nagtatanggol. Marco, hindi ba delikado ito? Tanong ni Belle isang hapon, habang naglalakad sila sa mall, ang mga mata ng tao ay nakasunod sa kanila. Baka masira ang pangalan mo. At ang mga bata di. Huwag kang mag-alala, Belle, sabi ni Marco, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ko na sila itatago. Hindi ko na kayo itatago. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Sinubukan din ni Marco na kausapin si Sofia, ang kanyang kapatid. Sofia, kailangan ko ang suporta mo, sabi niya sa kapatid. Sila ang pamilya ko. Ang mga pamangkin mo. Alam kong mahirap intindihin, pero kailangan kong panagutan ang lahat. Kuya, alam kong seryoso ka, sagot ni Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pero si Mama alam mo naman siya. Hindi siya madaling kausapin. Pero kung seryoso ka, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka. Kilala ko si Mama. Ang suporta ni Sofia ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Marco. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap ng kanyang mga anak. Gabi-gabi, bago matulog, binibisita niya sila. Nagbabasa siya ng mga kwento, naglalaro ng board games, at kinakausap sila tungkol sa kanilang araw. Unti-unti, naging komportable ang mga bata sa kanya. Si Miguel ay naging mas bukas, si Gabriel ay mas mapaglaro, si Andrea ay nagtatanong ng mas maraming tanong, at si Sofia ay laging humihingi ng yakap. Nakikita ni Belle ang lahat ng ito. Nakikita niya ang pagbabago kay Marco. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay isang mapagmahal na ama, isang responsableng tao. Ang kanyang puso ay unti-unting lumambot. Ang mga pader na matagal niyang itinayo ay nagsisimulang gumuho. Isang gabi, habang nagbabasa si Marco ng kwento sa mga bata, biglang umubo ng malakas si Sofia. Naging matamlay ito at ang kanyang balat ay naging mainit. Sofia!
Anak, okay ka lang? Tanong ni Belle, agad na lumapit sa anak. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang kinakapa ang noo ni Sofia. Mainit na mainit. Nagsimulang umiyak si Sofia at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Marco, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Ngayon na. Ang mundo ni Belle ay umikot nang makita niya ang pagbagsak ng katawan ni Sofia. Ang sakit na naramdaman niya sa dibdib ay mas matindi pa sa anumang kirot na dinanas niya noon. Ito ang kanyang anak, ang pinakabata at pinakamakulit sa apat, na ngayon ay matamlay at may mataas na lagnat. Sofia! Anak, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Agad na binuhat ni Marco si Sofia. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng pagkabigla o takot, tila alam niya ang kanyang gagawin. Sakot sina, Belle. Dali! Ang biyahe papuntang ospital ay tila walang katapusan. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila blur at ang tunog ng pag-iyak ni Sofia ay tila humahampas sa kanyang mga tenga. Hawak ni Belle ang kamay ng kanyang anak, pinipilit na maging matatag, ngunit ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot. Si Aling Nena ay nasa likod, tahimik na nagdarasal, ang kanyang mga mata ay luhaan. Nang makarating sila sa ospital, agad na dinala si Sofia sa emergency room. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Naghintay sila sa labas, si Belle ay nakatulala, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Magiging maayos ang lahat, Belle, mahina nitong sabi, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Hindi sumagot si Belle. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng emergency room, naghihintay ng anumang balita. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya kay Marco ay tila naglaho. Sa sandaling iyon, wala nang Marco Alcantara na nagdulot ng sakit. Mayroon lamang si Marco, ang ama ng kanyang anak, na kasama niya sa paghihirap. Ilang minuto pa, may pumasok na isang matandang lalaki sa emergency room, kasama ang isang nurse. Kilala niya ang lalaki. Si Ike Ramirez, ang isa sa pinakamagaling na pediatric specialist sa bansa. Si Marco ang tumawag sa kanya. Wala siyang sinayang na oras. Lumipas ang mga oras. Ang pagdarasal ni Aling Nena ay mas nagiging malakas. Si Belle ay halos hindi na huminga. Si Marco ay naglalakad-lakad sa pasilyo, kinakausap ang mga nurse, tumatawag sa kanyang mga contacts. Hindi siya umalis sa tabi nila, hindi siya nagpahinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nawawala. Sa bawat segundong lumilipas, mas lumalala ang takot ni Belle. Paano kung mawala si Sofia? Ang ideya ay halos pumatay sa kanya. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Belle ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Si Marco. Hindi niya ito inalis. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang kanyang sarili na humawak sa kanya, na humingi ng suporta mula sa kanya. Sa sandaling iyon, ang nakaraan ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang anak. Nandito lang ako, Belle, bulong ni Marco. Nandito lang ako para sa inyo. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, lumabas si Ike Ramirez mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay pagod. Agad na tumayo si Belle at Marco, ang kanilang mga puso ay kumalabog ng malakas. Ike Ramirez, kumusta po ang anak ko? Halos hindi niya masabi. Nakahinga ng maluwag si Marco nang marinig ang mga salita ni Ike Ramirez. Ligtas na po si Sofia. Nagkaroon lang po ng matinding impeksyon pero naagapan natin. Kailangan lang po ng ilang araw na obserbasyon. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Agad niyang niyakap si Belle, mahigpit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman niya ang pagluwag ng katawan ni Belle sa kanyang mga bisig, at ang pag-iyak nito, hindi na sa takot, kundi sa matinding kaligayahan. Si Aling Nena ay nakayuko, nagpapasalamat sa Diyos. Ang pakiramdam ng pagkakaisa sa sandaling iyon ay napakalakas, tila walang makakapaghiwalay sa kanila. Salamat, Marco, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay basag. Salamat sa lahat. Wala iyon, Belle, sagot niya, hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Anak natin siya.
Pamilya natin siya. Habang papalabas sila ng emergency room, nakita ni Marco si Doña Elena na nakaupo sa waiting area. Ang kanyang ina ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Nang makita niya si Marco at Belle na magkasama, at ang mga ngiti sa kanilang mga labi, bumalik ang kanyang matigas na ekspresyon. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, isang bahid ng kalungkutan na hindi niya kailanman nakita. Lumapit si Marco sa kanyang ina. Ma, okay na po si Sofia. Tumango si Doña Elena, ngunit hindi siya tumingin kay Marco. Mabuti kung gayon. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, mahina. Naglakad sila papunta sa isang tahimik na sulok ng ospital. Si Belle at Aling Nena ay naiwan sa labas ng kwarto ni Sofia. Umupo si Doña Elena sa isang bench, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang balikat ay tila bumagsak at ang dating matikas na tindig ay nawala. Marco, nagsimula si Doña Elena, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Napakunot ang noo ni Marco. Naghanda siya para sa isa pang pag-atake, isa pang pagtatangka na paghiwalayin sila. Ngunit ang boses ng kanyang ina ay iba. Ito ay puno ng sakit. Noong bata pa ako, patuloy ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay lumuha, nagkaroon din ako ng isang pagkakamali. Isang pag-ibig na hindi tinanggap ng aking pamilya. Isang pagbubuntis na pilit nilang itinago. Pinilit nila akong ipa-abort ang bata. Sinabi nila na sisirain ko ang pangalan ng pamilya. Walang nakinig sa akin. Walang nagtanggol sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang ina, ang matigas at walang emosyong Doña Elena, ay nagkaroon ng ganoong klaseng nakaraan. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang kanyang ina ay hindi lang isang kontrabida. Siya rin ay isang biktima. Kaya ko ginawa ang lahat, Marco, patuloy ni Doña Elena, ang kanyang boses ay basag. Ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Ayokong masira ang pangalan natin. Ayokong maging mahina ka. Akala ko pinoprotektahan kita. Ang sakit na naramdaman ni Marco ay hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa buong sitwasyon. Ang kanyang ina ay nagtago ng isang malaking lihim, isang trauma na nagpabago sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagiging matigas, ang kanyang pagiging kontrolado, ay tila nagmula sa sakit na iyon. Ang kanyang key all is lost moment ay hindi ang pagkawala ng kayamanan, kundi ang pagkawala ng ideya na ang kanyang ina ay isang perpektong, walang malay na tao. Ang kanyang ina ay tao rin, may mga sugat na hindi nakikita. Sa di kalayuan, si Belle, na kukuha sana ng kape, ay narinig ang huling bahagi ng pag-uusap. Nakita niya ang luha sa mata ni Doña Elena, at ang sakit sa mukha ni Marco. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang galit na naramdaman niya para kay Doña Elena ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at isang bahagyang awa. Hindi nito binura ang sakit na dinanas niya, ngunit nagbigay ito ng bagong perspektibo. Tumayo si Doña Elena. Hindi niya tiningnan si Marco o si Belle. Ang kanyang mukha ay blanko, tila walang emosyon. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, at naglakad palayo ng walang paalam. Iniwan niya si Marco na nakatulala, at si Belle na nakatayo sa di kalayuan, ang kanilang mga isip ay puno ng mga bagong katanungan at mga emosyong hindi nila maintindihan. Ang lahat ay naging mas komplikado. Nakatayo si Belle sa tabi ng kama ni Sofia, pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang lagnat nito ay bumaba na, at ang regular na paghinga nito ay tila musika sa kanyang mga tenga. Ang pakiramdam ng kaluwagan ay napakalalim, halos masakit. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig din kay Sofia. Wala silang imikan, ngunit ang katahimikan ay puno ng unawa. Naaalala ni Belle ang mga salita ni Doña Elena, ang pag-iyak nito, at ang kwento ng kanyang nakaraan. Hindi nito binura ang sakit, ang pait, at ang galit na matagal niyang kinimkim. Ngunit nagbigay ito ng bagong perspektibo. Ang isang babaeng kanyang kinasusuklaman ay isa ring biktima. Isang biktima ng parehong sistema, ng parehong lipunan, na pilit siyang sinisira. Hindi ibig sabihin nito ay nawala na ang lahat ng sakit, pero tila may bumagsak na bahagi ng pader sa puso niya. Salamat ulit, Marco, basag na ang boses ni Belle. Kung hindi dahil sa'yo.
Hindi niya natapos ang pangungusap. Nilingon siya ni Marco at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Belle, anak natin si Sofia. Hindi na kailangan pang magpasalamat. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Belle at sa pagkakataong ito, hindi na niya inilayo. Ang mainit na palad ni Marco ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero handa akong gawin ang lahat para bumawi. Para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Sa inyo. Tiningnan ni Belle ang kanyang mga mata. Wala siyang nakitang pagpapanggap. Ang dating mayabang na Marco ay wala na. Ang nakikita niya ay isang lalaking nagsisisi, isang lalaking gustong magbago, isang lalaking nagmamahal. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapatawad. Marco, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi madali. Maraming sakit. Pero nakita ko ang pagbabago mo. Ang pagmamahal mo sa mga bata. Pinapatawad kita. Lumaki ang mga mata ni Marco sa pagkabigla. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hinila niya si Belle palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Belle. Maraming salamat. Nang makalabas si Sofia sa ospital, ang kanilang tahanan ay nilaan ng isang bagong pag-asa. Dinala ni Marco si Belle at ang mga bata sa apartment. Sa unang pagkakataon, formal na niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa mga bata bilang kanilang ipapa. Miguel, Gabriel, Andrea, Sofia, sabi ni Marco, lumuhod sa tapat nila. Ako ang papa ninyo. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako dumating. Pero pangako, mula ngayon hindi ko na kayo iiwan. Niyakap ng mga bata si Marco ng sabay-sabay. Ang kanilang mga tawa at yakap ay nagpuno sa maliit na apartment ng kagalakan. Si Belle at Aling Nena ay nakangiti, pinagmamasdan ang eksena. Ang pamilya, kahit na hindi konvensyonal, ay nagsisimulang mabuo. Ngunit hindi pa rin madali ang lahat. Sa labas ng kanilang munting mundo, patuloy ang mga bulungan. Sa tuwing lumalabas sila ni Marco, kasama ang mga bata, ramdam ni Belle ang mga tingin, ang mga bulong, ang mga husga. Ang mga balita tungkol sa bagong pamilya ni Marco Alcantara ay kumalat sa social media at sa mga pahayagan. May mga nagtatanggol, ngunit mas marami ang naninira, tinatawag siyang gold digger, at ang mga bata ay basta-basta. Isang hapon, habang naglalakad si Belle at Marco sa parke, kasama ang mga bata, nakita nila ang isang grupo ng mga babae na bumubulong-bulungan at nakatingin sa kanila. Narinig niya ang salitang kikasambahay at oportunista. Naramdaman niya ang init sa kanyang mukha. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Belle. Hayaan mo sila, Belle. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Ngunit ang mga salita ay masakit pa rin. Alam niya na ang kanilang paglalakbay ay hindi magiging madali. Maraming hadlang ang kanilang kakaharapin. Ang mga salita ni Doña Elena ay umalinggaw pa rin sa isip ni Marco. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng isang ultimatum. Ngunit ang sakit na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina, kasama ang katotohanan ng kanyang nakaraan, ay nagbigay kay Marco ng isang bagong pag-unawa. Hindi ito nagpawalang bisa sa sakit na dinanas ni Belle, ngunit nagpaliwanag ito ng marami. Gayunpaman, ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Marco sa mansyon. Nakita niya si Doña Elena na nagkakape sa balkonahe, ang kanyang mukha ay seryoso. Lumapit si Marco, ang kanyang puso ay matatag. Ma, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may paninindigan. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi ko po iiwan si Belle at ang mga bata. Sila po ang pamilya ko. At pananagutan ko po sila. Tiningnan siya ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay matalim. Talaga ba, Marco? Handa kang isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang pangalan ng Alcantara? Para sa isang ni. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Hindi ko po sila isasakripisyo, ma, mariing sagot ni Marco. At hindi ko po hahayaan na may manira sa kanila. Ang pangalan ng Alcantara ay hindi masisira ng pagmamahal. Kung may sisira man, ito ay ang pagtatago ng katotohanan.
Huminga siya ng malalim. Kung kailangan kong bitawan ang lahat para sa kanila, gagawin ko. Pero sana, maintindihan niyo na ginagawa ko ito hindi para kalabanin kayo, kundi para maging isang tunay na tao. Isang tunay na ama. Walang imik si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang kamay na hawak ang tasa. Tumalikod si Marco at umalis, iniwan ang kanyang ina na nakatulala sa kawalan. Alam niyang hindi ito madali, ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang susunod na hakbang ni Marco ay ang harapin ang publiko. Hindi niya hahayaan na ang kanyang pamilya ay patuloy na husgahan at sirain ng mga bulungan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang EC team. Gusto kong magkaroon ng press conference, sabi ni Marco sa kanyang EC manager, si Amy de la Cruz. Gusto kong aminin ang lahat. Ang tungkol kay Belle. At sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Amy de la Cruz. Sir Marco, sigurado po ba kayo? Napakalaki po ng epekto nito sa inyong imahe, sa kumpanya. Sigurado ako, putol ni Marco. Mas mahalaga sa akin ang pamilya ko kaysa sa imahe. Gusto kong malaman ng lahat ang katotohanan. At gusto kong ipagtanggol ang mga mahal ko sa buhay. Inihanda ni Marco ang kanyang pahayag. Bawat salita ay pinag-isipan niya ng mabuti. Gusto niyang maging tapat, maging bukas. Gusto niyang ipahayag ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang paninindigan. Dumating ang araw ng press conference. Ginanap ito sa isang malaking hotel ballroom, puno ng mga reporter at kamera. Si Marco ay nakaupo sa gitna, ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Sa likod ng mga kamera, sa isang pribadong silid, nakaupo si Belle at Aling Dena, pinapanood ang live broadcast. Ang mga kamay ni Belle ay nanginginig, ngunit may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Magandang umaga po sa inyong lahat, nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nandito po ako ngayon upang linawin ang mga isyu na lumalabas tungkol sa aking personal na buhay. Nagpatuloy si Marco, inamin ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, ang kanyang pagiging iresponsable. Inilahad niya ang kwento ng kanyang pagkakakilala kay Belle, ang pagkakaroon nila ng 4 na anak, at ang kanyang pagtuklas sa katotohanan. Ngunit sa bawat salita, may pagmamahal at paggalang sa kanyang boses para kay Belle at sa kanyang mga anak. Ang mga batang ito, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, sina Miguel, Gabriel, Andrea, at Sofia, ay ang aking mga anak. At si Isabel Reyes, si Belle, ay ang ina nila. Mahal ko po sila. At handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Handa akong panagutan ang lahat ng aking pagkukulang. At handa akong ipagtanggol sila laban sa sinumang maninira sa kanila. Nagsimulang magtanong ang mga reporter. Sir Marco, paano po ang reaksyon ng inyong ina, si Doña Elena, tungkol dito? Ang aking ina ay may sariling pinagdadaanan, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang desisyon kong ito ay sarili kong desisyon. At paninindigan ko ito. Sir Marco, totoo po ba na iniwan niyo sila sa kahirapan sa loob ng maraming taon? Totoo po, sagot ni Marco walang pag-iwas. At iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Ngunit mula ngayon gagawin ko ang lahat para bumawi. Para maging isang ama na karapat-dapat sa kanila. Ang press conference ay nagdulot ng malaking ingay. Ang reaksyon ng publiko ay nahati. May mga pumuri kay Marco sa kanyang katapangan at pagiging tapat. Tinawag siyang bagong bayani at responsableng ama. Ngunit mayroon ding mga bumatikos, tinawag siyang ieskandalo at disgrace sa pangalan ng Alcantara. Ang mga social media ay nag-init sa debate. Sa isang silid sa mansyon, pinapanood ni Doña Elena ang live broadcast. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang pinakikinggan ang bawat salita ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, at sa huling bahagi ng pahayag ni Marco, nang sabihin niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, isang butil ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa pisngi ni Doña Elena. Hindi niya ito pinunasan. Ang mga araw matapos ang press conference ni Marco ay tila isang malaking alon na humampas sa buhay ni Belle. Ang kanyang pangalan, na matagal niyang pilit na itinago, ay ngayon ay nasa bibig ng lahat. May mga nagtatanggol, may mga nanghuhusga. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang bagay ang malinaw, hindi na siya nag-iisa.
Si Marco ay nasa tabi niya, matatag, handang ipagtanggol sila. Ang pagmamalaki na naramdaman niya para kay Marco ay lumaki ng husto. Isang hapon, habang nagtuturo si Belle kay Ethan sa mansyon, kumatok si Sofia Alcantara Lim sa pintuan. Ang kapatid ni Marco ay may dalang isang basket ng prutas. Belle, maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Belle at pinaupo niya si Sofia sa sala. Naramdaman niya ang kaba. Ano kaya ang sasabihin nito? Belle, nagsimula si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Sa lahat ng nangyari. Sa mga sinabi ko. Sa pagdududa ko sa'yo. Yumuko siya ng bahagya. Alam kong hindi ko dapat hinusgahan. Nakita ko ang pagbabago ni Kuya. At nakita ko rin kung gaano niya kamahal ang mga bata. Ang mga pamangkin ko. Nagulat si Belle. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula kay Sofia. Wala po iyon, Ma'am Sofia, sagot niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Naiintindihan ko po. Huwag mo na akong tawaging Ma'am Sofia, sabi ni Sofia, umiti ng bahagya. Sofia na lang. At gusto kong malaman mo na nandito ako para suportahan kayo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Niyakap ni Belle si Sofia. Ang yakap na iyon ay tila nagpagaan ng kanyang puso. Isang bahagi ng pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Ang pagtanggap mula sa pamilya Alcantara ay nagsisimula na. Sa mga sumunod na araw, may mga kakaibang nangyari. May mga bagong laruan na dumarating sa apartment ni Belle para sa mga bata na walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. May mga pagkain na dumarating na may kasamang maliit na sulat na may nakasulat na para sa mga apo ko. Alam ni Belle kung sino ang nagpadala. Si Doña Elena. Hindi niya ito direktang ipinapakita, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo ay unti-unti nang lumalabas. Isang hapon, habang naglalakad si Belle sa parke, kasama ang mga bata, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa isang bench, malayo sa kanila. Nakatingin ito sa mga bata, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang tingin, agad na umiwas si Doña Elena at naglakad palayo. Hindi ito isang pagtanggap, ngunit isang senyales na ang kanyang puso ay unti-unting lumalambot. Ang pinakamahalaga para kay Belle ay ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Nakikita niya kung gaano sila kasaya sa piling ni Marco. Ang kanilang mga tawa ay mas malakas, ang kanilang mga ngiti ay mas malawak. Si Miguel ay laging nagtatanong kay Marco tungkol sa negosyo, si Gabriel ay laging nakikipaglaro sa kanya ng basketball, si Andrea ay laging humihingi ng tulong sa kanyang homework, at si Sofia ay laging nakayakap sa kanya. Mama, tingnan mo ang papa, sigaw ni Sofia, habang tumatakbo papunta kay Belle, may hawak na bulaklak na ibinigay ni Marco. Ang tawag na kay papa ay hindi na lang isang salita, kundi isang katotohanan. Isang araw, dinala ni Marco si Belle sa isang bahay. Hindi ito ang mansyon ng mga Alcantara, kundi isang bagong bahay, mas maliit, ngunit sapat para sa kanilang pamilya. Gusto kong bumuo tayo ng sarili nating tahanan, Belle, sabi ni Marco, habang nakatayo sila sa gitna ng sala. Isang lugar na atin lang. Isang lugar kung saan tayo magiging masaya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang ideya ng isang sariling tahanan, isang tahanan na may Marco, ay tila isang panaginip. Naglakad sila sa bawat silid, pinaplano ang bawat detalye. Ang kwarto ng mga bata, ang kanilang kwarto, ang kusina. Ang bawat sulok ay puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng bagong bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, lumuhod si Marco sa harap ni Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Belle, nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit. Maraming pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, mas napatunayan ko kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko kamahal ang pamilya natin. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya na magkasama habang buhay. Will you marry me? Inilabas niya ang isang maliit na kahon at sa loob, isang singsing na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata ni Belle ay lumuha. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng kanyang sakit,
ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ngunit sa likod ng lahat ng kaligayahan, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nanatiling nag-aalangan. Ang mga sugat ay malalim pa rin. Hindi nakatulog si Belle ng gabing iyon. Ang singsing sa kanyang daliri ay tila kumikinang sa dilim, sumasalamin sa lahat ng mga tanong na umikot sa kanyang isip. Ang proposal ni Marco ay hindi inaasahan, at sa kabila ng kagalakan, may isang bahagi ng kanyang puso ang nanatiling nag-aalangan. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. Ang takot na muling masaktan, na muling iwanan, ay kumapit sa kanya. Kinabukasan, maaga pa, pumunta si Marco sa apartment ni Belle. Nakita niya ang babaeng minamahal niya na nakaupo sa balkonahe, tahimik na nagkakape. Belle, malumanay na tawag ni Marco at lumapit sa kanya. Bakit gising ka pa? Huminga ng malalim si Belle. Hindi ko po alam, Marco. Masaya ako. Napakasaya ko. Pero natatakot ako. Umupo si Marco sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong natatakot ka, Belle. Alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi ko kayang burahin ang sakit na iyon. Pero kaya kong pangako na hindi na kita iiwan. Hindi ko na kayo iiwan. Mahal ko kayo, Belle. Higit pa sa iniisip mo. Hindi ito awa. Hindi ito dahil sa responsibilidad. Mahal kita. At mahal ko ang mga anak natin. Tiningnan ni Belle ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad, ang pagmamahal, at ang pananampalata. Ang bawat salita niya ay tila nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Marco para sa kanila, ang paghahanap sa kanila, ang pagtatanggol sa kanila, ang pagiging isang tunay na ama sa mga bata. Unti-unti ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho ng tuluyan. Ang takot ay napalitan ng tiwala. Marco, bulong ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pakakasalan kita. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Niyakap niya si Belle ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman nila ang kapayapaan na matagal nilang hinahanap. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Ang susunod na hakbang ay ang harapin ang pamilya. Dinala ni Marco si Belle sa mansyon ng mga Alcantara. Si Aling Nena ay sumama rin sa kanila. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Doña Elena sa sala, naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala na ang dating tigas at lamig. Nagsimula si Marco, hinawakan ang kamay ni Belle. Magpapakasal po kami ni Belle. Nakatitig si Doña Elena kay Belle. Hindi siya nagsalita agad. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. Para siyang nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak ang kanyang mga balikat. Belle, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay malumanay, halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita. Nagkamali ako. Ang takot ko sa nakaraan ang nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay na iyon. Umaasa ako na mapapatawad mo ako. At umaasa ako na matatanggap mo ako sa buhay ninyo. Bilang lola ng aking mga apo. Niyakap ni Belle si Doña Elena. Ang pagyakap na iyon ay hindi lang pagpapatawad, kundi pagtanggap. Isang pagtanggap na nagpagaling sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Si Aling Nena ay lumapit din at niyakap si Doña Elena. Ang pamilya Reyes at Alcantara ay nagkasundo, nagkakaisa sa ilalim ng pagmamahal. Ang paghahanda para sa kasal ay naging abala ngunit masaya. Si Sofia ay naging wedding planner, masaya sa pagtulong sa kanyang kuya at sa kanyang bagong hipag. Ang mga bata ay tuwang-tuwa, lalo na nang malaman nilang sila ang magiging ring bearers at flower girls. Ang mansyon ng mga Alcantara ay puno ng tawanan at pag-asa. Kinontrata ni Marco ang mga pinakamagaling na caterer, florist at designer. Hindi ito tungkol sa karangyaan, kundi sa pagbibigay kay Belle ng kasal na karapat-dapat sa kanya, isang kasal na simbolo ng kanilang bagong simula nang walang anumang pagtatago o kahihiyan. Naging simple ngunit elegant ang kanilang kasal na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Sa gabi bago ang kasal, umupo si Belle sa harap ng salamin, sinukat ang kanyang puting damit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit may isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagtanong, ito na ba talaga? Ligtas na ba talaga kami? Matagal siyang napaisip, ang kanyang tingin ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon.
Ang mga bakas ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit kasama rin ang pag-asa para sa kinabukasan. Ang tunog ng organ sa simbahan ay nagsimulang tumugtog at ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Huminga ng malalim si Belle, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Aling Nena. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi na sa takot, kundi sa matinding kagalakan. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakangiti, at ang mga mata nito ay puno ng luha ng tuwa. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay naglaho nang makita niya si Marco na nakatayo sa dulo ng easel. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa kanyang tabi ay ang apat na bata, sina Miguel at Gabriel, nakasuot ng maliliit na tuksedo, at sina Andrea at Sofia, na nagsisilbing flower girls, nakasuot ng magagandang puting damit, naglalakad papunta sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ni Belle ay tila isang paglalakbay sa nakaraan, kasama ang lahat ng sakit at paghihirap, ngunit ngayon, ang bawat hakbang ay patungo sa isang maliwanag na hinaharap. Nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa unang hilera, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya kay Belle, isang ngiti na simbolo ng kanilang pagbabati. Nang makarating si Belle sa altar, kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Belle, bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang ganda mo. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila musika sa kanilang mga tenga, nagpapahiwatig ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad. Nang dumating ang oras ng kanilang panunumpa, kinapitan ni Marco ang kamay ni Belle ng mahigpit. Ako, si Marco Alcantara, nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ay pinakasalan ka, Isabel Reyes, upang maging aking kabiyak. Nangangako akong mamahalin ka, igagalang at aalagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, ang bawat salita ay galing sa puso. Nangangako rin akong magiging isang responsableng ama sa ating mga anak, at babawiin ang lahat ng aking pagkukulang. Ikaw ang aking pag-asa, Belle. Naluha si Belle. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ako, si Isabel Reyes, nagsimula si Belle, ang kanyang boses ay nanginginig, ay pinakasalan ka, Marco Alcantara, upang maging aking kabiyak. Nangangako akong mamahalin ka, igagalang at aalagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Tiningnan niya si Marco at ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Salamat, Marco, sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay, ng panibagong pag-asa. Ikaw ang aking kapayapaan. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta sila sa reception. Ang venue ay puno ng tawanan at kagalakan. Ang pamilya Alcantara at Reyes ay magkasama, nagkakaisa. Si Sofia ay masaya, at si Doña Elena ay ngumingiti, nakikipag-usap kina Aling Nena. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, masaya, at tinatawag si Marco na Papa. Nagkaroon sila ng group photo. Si Marco at Belle sa gitna, kasama ang apat na bata. Sa likod nila, si Aling Nena, at sa tabi niya, si Doña Elena, nakangiti. Ang larawan na iyon ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pagpapatawad at pagmamahal. Epilogue. 5 taon ang lumipas. Si Marco at Belle ay naninirahan sa kanilang bagong tahanan, isang lugar na puno ng tawanan at pagmamahal. Si Miguel, Gabriel, Andrea, at Sofia ay lumaki ng malusog at masaya, na may parehong ama at ina sa kanilang tabi. Madalas nilang bisitahin si Aling Nena, na ngayon ay masaya na sa kanyang mga apo. Si Doña Elena ay madalas ding bumisita, nagdadala ng mga regalo at nagbabasa ng kwento sa kanyang mga apo. Hindi na siya ang dating matigas at walang emosyong Doña Elena. Ang kanyang puso ay lumambot at natagpuan niya ang kapayapaan matapos niyang aminin ang kanyang mga lihim. Ang trauma ng kanyang nakaraan ay hindi nawala, ngunit natuto siyang tanggapin ito, at natuto siyang mahalin ng buong puso. Ang kwento ni Belle at Marco ay naging inspirasyon. Isang kwento ng pagpapatawad, ng pagmamahal na lumalampas sa lahat ng pagsubok, at ng pag-asa na laging mayroong panibagong simula, hanggat mayroong puso na handang magpatawad at magmahal. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lang isang fairy tale, kundi isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay kayang pagalingin ang lahat ng sugat.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Belle.